Yan. We're back. Kami nagbabalik with a special guest. Yan. Yan. Excited. Excited! Okay, kasama po natin ngayon si Mayor Janet De Leon. Yan. Mercado. Yan. Nakakalimutan ko yung Mercado. De Leon po kasi ako. Kadalasan ko po ginagamit ni Ro De Leon kasi nga idol si Joey De Leon sa hosting po. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Ay, lapit po kayo. Okay. Mabuti naman po. Kamusta po ang serviceyou.com o DNA Show o DNA Show po kami under serviceyou.com. Okay. Kasi siyempre kailangan ng kailangan ng isang show ng network. So, ito yung pinaka-network natin. Ano po, kayo po, bago po kami magkwento ng sa amin, kayo po, paano ko yan nagsimula sa public service? Okay, I started at the age of 20 when I ran for SK Chairwoman ng Barangay San Juan. And luckily, naging SK Chairwoman ako ng 1992. Pinanganak ako ng edad. Kapapanganak ko lang. 1992, then naging SK President. Nagka-chance ako maging ex-official member ng Sanggunian. Then nag-start akong maging regular member ng Sangguniang Bayan noong 1998 as the first lady councilor elected in Taytay. So, mahaba-habang story na rin pala ng public service. Kayo yung first na lady councilor. Yeah. And now, elected. First mayor. Lady mayor. Amazing. Malat. Sa rehearsal, may alat. So, babad ka ng luya. Sa ano naman, parang may narinig po ako na parang sa simbahan din. Active ako nung elementary days ko sa naging Taytay Black Rosary Movement. Bilang ang father ko yung founder noon. Ang pangalan father? Serving De Leon, the former vice mayor also. Siya yung, mas kilala siyang brother serving, tito serving sa ME. And siya rin yung naging active sa Corsilio, dito sa bayan ng Taytay. Maraming group ng church ang nakabilangan ng tatay ko. Kasi, kaya kilala na rin talaga ang pamilyang De Leon sa Taytay, sa inyo po. Ano yung serving? Servicio. Ay, serving ba? Serving. Yes. So, kung mapansin niyo yung slogan ko, or should I say, yung pinaka parang naging tema ko, last 2010. Kasi, ang father ko ay namatay ng 2008. And since na nagra-run ako, nung councilor ako, hanggang maging vice mayor, siya yung talagang nakatutok sa akin. So, noong 2010, kung wala na siya, sinama ko yung name niya dun sa aking pinaka-slogan. Serving through the years with heart and mind. Kasi nga started pa ako noong 1992. Ang ganda ng name, no? Serving. Parang sa serving talaga ng public serving. Ayun, kami naman po, sa DNA po, nagsimula talaga DNA sa Servicio. Ang Servicio po, yung nakita niyo po sa labas, yung computer shop. Yung service, you ang parang, kasi nung time ng campaign, hindi naman ako talaga nakakapag-open ng account sa FB. Pero parang meron yata ang sort of parang survey. Kayo yung nag-survey. Napakataas po ng nakuha niyo doon. Thank you po, thank you. Hindi nagkamali ang aming survey. Kasi lahat ng lumabas na survey, yung layo ko 70-30. Dito lang ako panalong survey. Buti na lang, tama yung survey nyo. So, yun yung nagkatama. Nga po, inihiwalay namin yung, sabihin nating politika sa aming, kasi medyo mahihirapan po kami kung gano'n. Basta ang kailangan namin, tumulong lang sa mga talento. Diba? Yun ang nakakaano sa amin. Kasi yun nga po, nag-upisa kami parang, katuwaan nga lang to share namin yung aming mga music. Magsusulat po kami ng music. Ngayon po, na-discover namin na pwede pala kami mag-invite ng mga talents. Sayang kung buhay pa tatay ko, magaling din magsulat tatay ko. Yung Mabuhay Rizal ay composition ng father ko. Yung ating theme ng Rizal Province. Ito lang hindi naman sa nung election period, medyo dikit talaga laban. Anong naramdaman niyo? Nakatulog ba kayo? In-stop yung bilangan ng something na oras? Tama ba? Oo. Hindi ko alam kung anong oras yun, pero nag-stop siya ng mga 10 o'clock. Honestly, yung ako kasi ay nagbigay lang talaga ng trust sa nasa taas, kung ano yung ibibigay sa akin. The first thing na ipinray ko is matanggap ko kung ano yung magiging results
So, kung ako ay papala rin, salamat, mas salamat. Kung hindi naman, lagi ako nandun sa, siguro may ibang ibibigay sa akin. Yung nasa taas. May ibang plano. May ibang plano. And Mas maganda. luckily, eto nga, napagbigyan ako na makapag-servisyo sa pamahalaan. Actually, nag-start nga ako 20 years old. So, 21 years na ako in service. Kung tutusin, ano. Kaya lang, this is the first time na executive yung function ko. I mean, yung mga iniisip ko na through papers lang, i-resolution, i-ordinance. Doon lang yun eh. Ngayon, at least pwede ko siyang i-implement kung ano yung naiisip ko. Pwede pala sa bayan ng Taytay. May kabubuti sa bayan. Yun nga, nagsulat din ako ng medyo kwelang kanta no na sa tunog ng Giyomi, sumikat yun eh. Yung parang, syempre maraming marinig after na election, sana i-accept na lang. Yung malinis naman yung nangyari election natin. Napaka-excited. Kasi first time ko pa nag-vote. Pero napaka-excited po yung mga nangyari. Nung sa pipila ka pa lang. Ang cool pala. Pero yun nga sabi, when it rains, it pours. Kasi nung aming meeting, di advance. Umulan ng malakas. Umulan ng anlakas na. Mas baha na yung dinadaanan namin. Dito nga po eh. At ang tao hindi umalis. Kasama namin na nandun. At sila yung talagang sabihin mong sinakripisyo kasi yung health nila syempre nalagay din sa langan nila. Medyo senior, di ba? Mga pwedeng sipunin, mapasama yung ulan na yon. Pero tinapos nila yung event. Tapos right after the meeting, the Avance, right after the song number nung magkapatid, si Tony at si Alex Gonzaga, bumuhas muli yung ulan. So, hindi ko siya naisip for whatever, no? Kasi yung mismong election, nung hapon nag-uulan, tapos nung the day that we were proclaimed by the COMELEC, umulan din during the Thanksgiving parade. No? Oo nga. I don't call that as a victory parade. I call that as a Thanksgiving parade. Kasi whether nakalusot naman kami hindi, plano namin magkaroon ng parade for thanking the people na nag-support rin sa people ng NPC. Yung ulan na yun, sigurado na tayo, blessing yun. Blessing kayo. Blessing yun. Oo. Nung nalaman nyo na nanalo kayo, siyempre may mga victory parade yan. Ano yung unang yung ginawa para makapag-relax naman? Kasi grueling yung yung election period. Ang daming campaign dito, campaign yan. Ano yung unang yung ginawa para Actually, the night before the proclamation, na-relax na ako eh. Kasi right after the canvassing, dinadala na sa munisipyo. Dun sa session hall, yung Daming ng tao. Gusto kong sumilip kasi may office naman. Office of the Vice Mayor, I can still stay in my office. Pero hindi ako pinapunta ng husband ko, ng mga tiyo ko. Diyan ka lang sa bahay, parang gano'n. Wag ka lang mag-isip. Bahala na muna kami dito. As ayaw nila kung i-inform ko ano nangyayari. Parang gano'n. So, tinulugan ko na lang. Natulog ako, nagising ako around 4 ng madaling araw. Ng tawag ng abogado ng partido, si Attorney Alma Shop ng Kagungaw. Thank you kay Attorney. Sinasabi niya sa akin na kausap niya yung abogado ng kabila and somehow parang nag-concede na rin. No? Kasi kinongratulate siya. And then after nung call na yun ni Attorney, ipinasa niya pa yung phone kay Attorney Calma na nag-congratulate din sa akin. Sabi ko, totoo na ba to? Parang ayaw mag-sink in. Parang totoo na pala. Tapos yun, around 10 pa ako ng umaga pumunta. 10 or 11 pa ako. Ang tagal din. Daming tao po nun. Kasi gusto ko pumunta para makakuha ng kopya ng Kaso hindi ko na pala kapunta kasi sobrang dami ng tao na pinoproclaim na rin po yung ibang And sabi nga, yun daw, ang tao daw parang tubig sa dagat. Hindi mo kayo alam kung kailan ito aalo ng malakas. Siguro for the 45 days period ng campaign, tahimik ang tao. Ako din hindi ko alam kung sino ang magdadala sa akin. Sino yung, except for my family, syempre definitely very vocal sila. And yung mga supporters ko na nag-umpisa pa ako, nandiyan na the party. Pero kung titingnan mo talaga, hindi ko alam kung ano talaga yung magiging result. Kung ano yung nasa isip nila. Kung ano. Pero yung tao ng Taytay talagang sila yung nagbigay ng ganong klase ng result. And papasalamat ako na napagtiwalaan ako. Ayun, sinuportahan ako. Marami nagsakripisyo. Hindi ganun kadali ang lumantad sa isang underdog na katulad ko dito sa labang ito. Marami nagsakripisyo, lumantad. Matapang na hinarap yung kung ano man yung laban na to.
Katulad ng tatlong kapitan natin, ng kapitan ng San Juan, kapitan J.V. Valera, kapitan ng Santa Ana, kapitan Joey Calderon, at kapitan ng Luzon, Bugloy Cruz. Talagang kung sakali, at ako'y hindi lumusot, hindi ko rin alam kung anong mangyayari dyan sa tatlong barangay na yun. Pero ngayon, sinasabi natin, wala nang ganon. Fair. Every barangay has its fair chances. Kung ano yung makukuha ng isang barangay, serbisyo from the municipal government will be received also by the other barangays. Yan, napakaganda. Tsaka, matutuwa ko, may interview ko na si Tony tsaka si Alex. Pwede na. Masaya na ako. At siyempre, baka may gusto pa kayong sabihin sa mga nanonood. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa mga mamayan ng Taytay, sa mga Taytayan nyo, sa pagtulong, pagsuporta. Sabi ko nga, yung malasakit nyo sa bayan ay pinakita nyo sa sakripisyo, sa pagtulong, paghalal sa akin. No? Hindi po doon matatapos ang labang iyon. Hindi po doon sa pagpapatumba ng pader. Bakit pader? Normally kasi, before I end my speech sa mga caucus or mga barangay meetings, I always say na tulungan nyo kung mapatumba ang pader, na kung saan meron akong bulldozer na napahiram sa akin ng mga kapitan kong, ang mga kaibigan kong kapitan. Unfortunately, itong bulldozer na to ay luma, papaog-paog, at konti gasolina. So, mapapaandar lang to sa tulong ng mga kababayan ko kung itutulak yung bulldozer para patumbahin yung pader. And yun na nga, very fortunate na patumba. Pero hindi po natatapos yan sa pagtumba ng pader. No? Kundi kailangan po na patuloy ang mamamayan na Taytay magkaisa, magkaroon po ng pagkakabuklod-buklod. Patuloy natin ipanalangin na ang Taytay ay tunay na magkaroon ng isang magandang direksyon para po sa lahat ng mamamayan. Hindi nga po ito natatapos sa eleksyon. Ang eleksyon ay isang warm-up lang. Kumbaga sa isang sports o isang boxing, natatapos to sa napakaraming round. No? And those rounds are within the 3 years ng aking serbisyo. At yung serbisyong ibibigay ko sa bayan ay magiging satisfactory lang kung ang mismong kababayan ko ay magiging kabahagi nitong serbisyo nito. Yung tulong, support ang binigay niyo sa eleksyon na hindi ito matapos doon, bagkos maging kabahagi ko kayo sa aking panunungkulan. At muli kong sinasabi, ang aking pong magiging tanggapan bilang punong bayan ay laging bukas sa lahat ng mamamayan na nagnanais, magpahayag ng kanilang suporta, magpahayag ng kanilang mga suggestion, opinion, sa kung ano yung nakikita nilang bagay na pwedeng gawin natin para sa bayan ng Taytay. I will always go for a collective leadership. Pwede kami magpa-picture sa sure, opo. Doon sa office ko. And I'd like to invite you na sana yung DNA show, i-feature po ang oath-taking ceremony, turnover ceremony na gaganapin on June 30 around 11 a.m. in front of the old municipal building. Ito po sa statue ni Rizal. Dito lang po yan sa atin. Malapit lang sa... Actually, taga-munisipyo po itong dalawang to. Naikuha ko sa... Parang nakikita ko siya. Oo. Medyo nahihiya nga po. Okay lang po. Kasi natali din, alam nyo na. Well, ako po yung respeto lang. For as long as sinitrato naman tayong tao. Kasi alam naman natin na meron tayong trabaho lang, sinusuportahan. At the end, at hindi ito naganap, pwede namang magsanga sa mga... At saka yun lang naman ay trabaho. Kumbaga sa ano. Ito kami naman po ang ano namin, itutulungan naman po kami sagot sa internet naman ng aming Okay, salamat. Yun nga po sana makapag-partner tayo sa tourism natin sa susunod. Yes. I-feature natin. That is one of the 5 points agenda that we carried during the campaign. The first one, of course, is the health and sanitation of Taytay. Secondly, na rin po yung ating mga peace and order situation. That includes the traffic management and the public works and infrastructure. Siyempre, nandiyan ang education at ang ating environment. And finally, yung ating livelihood and tourism. With regards to the tourism, first love ko kasi yan. Actually, the first time na naging konsihal ako, regular member ng Sangguniang Bayan in 1998, hindi ako yung chairman ng tourism committee. It was Councilor Gonzaga, Bonnie Gonzaga. Kaya lang, kinuha niya akong vice chairman niya. So, naging magka-tandem na rin kami in promoting tourism of Taytay. Sabi nga po, ang tourism daw, hindi lang scenic spots. Baka akala ng tao, dahil kailangan may magandang spots, may chocolate hills, kagaya ng Bohol, may ganito. Hindi lang po. Even our festival ay magiging way natin para ma-invite yung mga tao. Mga pagkain natin. Yes. We also plan for having a Taytay cuisine.
no? Cuisine Festival, Taytay Food Festival. So yung mga pagkain na dito nyo lang matatagpuan sa Budbud. Taytay. Kasama po yan. Budbud? Yeah, Oo. Budbud was originated here in Taytay kay Katal Tanseng. Kung alam nyo yun, dyan lang Dyan sa sa Pulbalit, kabila. sa kabila lang. Asawa ng Tatay Junior. Nung araw po, kwento lang, laruan daw ng mahjong, yung lugar na every time na may nagmamahjong, mas katuwaan, pinagluluto ng budbong ng Unting Tanseng, yung mga nandun. Then naging popular na yung kanyang budbong. Ngayon nga ay isang pinagkakakitaan o isang negosyo ng mga kababayan natin. Katulad nga po nung si Miss Sharina Villaclarin. Yeah. Yung lumaban po, kasama po namin yan sa servisyo po. Sharina is the Miss Taytay of 1990. Tama ba? 1990. Nakakalaban niyo po ba yan? Hindi. Mas ako na yata. Anong year siya naging Miss Taytay? 1993 ata. Okay. Ay, Siya yung 1997. sumunod. Oh, sorry. Yeah. Mas bata siya sa akin. Malaking bata. Siguro yung sister niya kasi ang unang Miss Taytay, si Carmina. Ay, Villa. Oo, Villa. Villa. Carmina Villa, no? Ako yung second. It was 1991. Ilan na po ba anak niyo? 3 po. Si Janina is the youngest. Yung panganay. Si Joanne. Joanne ang pangalan ng panganay ko. At ang pangalawa ko ay Jano. And si Janina. Kaya mahal na mahal ko mga Joanne. Yes. Siyempre, di ba, pagkapanganay, naunang labas ng pagmamahal dun sa unang anak di ba? Pero lahat yan pantay-pantay. Pero lahat po ba sila kumakanta rin? O? No, yung bunso ko kasi nahilig kumanta. Parang gusto niya, para sa akin lang daw nung una na parang gusto niya lagi akong kinakantahan. Every time may event ako, may pinapractice siyang song. Kaya nga sabi ko, anak, hindi ka pwedeng palipat-lipat ng kanta. I-master mo muna tong isang kantan to. Pagkakaya mo na, swabe mo na, maganda na yung mga breathing mo, etc. Kasama na yan. Tingin ko siguro may mararating kahit konti. Tulog yan yung Miss Excel din. Oo, kay Miss Miss Excel. Excel. Actually, mga kokos namin, nagkumakanta yung bata. Si Chino. Si Chino kasama rin. Kanina nandito nag-meeting po Oo, kami. sana magkatulungan ang LGU. Kasi one of my expertise also during my time as counselor is yung mag-discover ng mga talents, no? Minsan po, upuan natin. Minsan Opo. sa munisipyo. Ang Minsan makapag-apply na ako sa munisipyo. si Liam, Si Lilim! galing po siya sa isang contest ko nung araw. Yung Munting-Mutya. Naging first runner-up siya sa Munting-Mutya. Actually, dami na natin artista rin dito. Oo. And also si Joshua Candelena, kasama po siya sa Munting Ginoo. Joshua is... Ay, hindi ko siya kilala. Siya ay nasa Koke. Si Joshua. Okay. Nag-explore natin ng ano yun? Talentodo. Kasi Nag-isa sa Talentodo. Ayun. Sana yung mga talents na meron kami, kagaya ng aming bagong talentadong Taytayenyo, champion, si Mark, tiga Floodway siya. Magaling siya mag-beatbox. Kilala mo ba siya? Si Mark. Magkapatid yan actually, kambal. Parang magaling mag-beatbox. Lahat halos ng campaign na Actually, shorties dadami ko, na yan. kasama namin. Dadami yan na yan. So, sana makatulong ng LGU ang DNA show. More power sa DNA. Ay, Miss Excel. Si Ate Excel. Hello. Saan galing? Yun nga po. Basta minsan upuan po natin yan para mas magandang usapan. Oo. Ang dami po namin maipe-present. Ang dami ng ideas. And kindly help us also in promoting the garment industry of Taytay. We're planning to have a garment expo. Same as Marikina, if they have shoe expo, Taytay has a garment expo. And Para eventually, nakikita na natin yung mga plano pala ng ano. eventually, sana ay maging kalakasan ng livelihood ng mga kababaihan sa Taytay. May sasabihin ka bang boy? Wala siyang boses, hindi siya makakagsalita. So, 1 month from now, ay kayo po'y mag-i-inaugurate na. At ano po yung pinaka-unahin nyo sa inyong panunungkulan, pag-umpisa ng inyong panunungkulan, yung 100 days na tinatawag? The first 100 days, definitely I'll be releasing an executive order na yung pong ating emergency hospital ay makapagbigay ng magandang serbisyo. If they are servicing Taytay now good, I'd like to have it better or at least best pa nga. No? Ang serbisyo, sabi nga ang pinaka-importante sa atin, hindi naman yung kinakain natin araw-araw, hindi naman daw yung sinusuot o tinitigilan natin. No? Ang pinaka-importante yung buhay ng tao.
At para mo bigyan ng kahalagahan yung buhay, dapat maganda kalusugan. So, I think the government must prioritize the service for health, and that also includes the sanitation of our municipality. So, kung maganda rin yung sanidad ng ating bayan, yung ating mga kababayan ay malalayo sa sakit. And that also includes yung ating pong rehabilitation ng mga river, no? Kahit alam naman natin na tag-ulan na, ilang linggo lang, ilang buwan lang, malalakas na ulan na ulit ang ating abutin. Hindi na ako lalabas ulit At ng dito bahay. po sa lugar nyo, halos lagi pong swimming pool. Galing po ako Felix M. San Victor's Elementary School. Ako din po. At dyan po ako natutong lumangoy. Elementary days lang. Hanggang ngayon po, makakalungay pa rin po kayo. So that was, I think, 29 years ago. Sabi ganun. And still, same pa rin yung, parang ganun pa rin yung situation. Ang isa po sa tingin natin na madaling makaalis ng baha ng Taytay, yung pong ating mga river ay ma-rehabilitate talaga. So, first day of July, that is July 1, ini-invite ko rin po kayo. We'll be having a flagship program. This is in connection with the program of Governor Nini Inares. Dahil ang flagship program din po ng ating governor is the river rehabilitation of the entire province of Rizal. So here in Taytay, we will be 100% supporting our governor. Ang una po natin nilinisin ay ang tinatawag na Kay Kalbo Saan yun? Kay Kalbo. Creek. Alam niyo yun? Hindi. Dapat alam nyo, nandiyan lang yan sa tapat dyan. Ay, dyan ba yan? Ito yun, Kay sa Kalbo ba likod yan? nyo. Yan po ay papunta, I'm sorry, Kay Kalbo Bridge. Ayan tawag dyan. Ito po ay Taytay River. Ito nasa likod nyo. Taytay River. So, dyan po mag-uumpisa ang cleaning and dredging ng lokal na pamahalaan para po in preparation for the rainy days. Kailangan natin mag-rehabilitate ng mga rivers. So, dito po tayo mag-uumpisa ng ating launching sa Kay Kalbo Bridge. Kaya dapat po, pag umaten kayo, wala kayong buhok. Patay tayo. Kapapagupit ko lang po. Mahirap po. Biro lang po. So, Yeah. dito po yung launching sa Kay Kalbo Bridge, Rizal Avenue. Kita niya naman po yung portion na yan. Then, we'll proceed to the back of this area para po mag-dredge yung ating pong mga backhoe dun po idadaan. Para po makapag-umpisa tayo ng ating drive. Sana lang maging disiplinado din yung ating mga kababayan. Oo, Kasi tama. kahit anong linis Linis talaga, natin. Basta may nagtatapos. tatawa. Hindi, alam ko bawal na Bawal talaga. na. And that's also part of our proposal to create, we have the Bantay Lawa. Created po yan ng isang batas. Ang gusto po natin dito ay ayusin, kung kinakailangan i-amend o i-revise yung pong batas na yon sa bayan ng Taytay, hindi lamang po Lawa ang dapat bantayan. Maliit na rin po lang bahagi ng Lawa sa Laguna Lake, no? Ang kailangan pong unahin ng pagbabantay ay yung mga river and creeks po natin. So, that includes the Message. Siyempre, Taytay River. Mainly, the Taytay River. Okay. Sa education naman po, ano po yung plano niyo sa ating education system? Well, education po natin ay so far so good. Maganda naman po ang ng DepEd Rizal, and under po tayo ng DepEd Rizal. So, yung pong DepEd ng Taytay, District 1 and 2, will be having a series of meeting also right after na mag-start ang aking pong official duty on July 1st dahil gusto rin po natin makita at malaman yung mga estado sa ngayon ng ating pong mga mag-aaral. Gano'ng kalaki. Actually, lumalaki at tumataas yung rate ng mga mag-aaral na nasa public school. So, kapag tumataas yung rate ng mag-aaral at ganun pa rin yung laki ng ating mga schools, ganun lang din yung dami ng teachers, baka hindi na ma-accommodate accordingly ang dami ng mga mag-aaral. So, kailangan po talaga na mapantayan. Makita natin na yung standard talaga ng education na meron ng ating DepEd Taytay ay nakukuha ng ating mga mag-aaral. Ang dami plano talaga sa atin na ikabubuti ng ating bayan. So maraming salamat. Thank Po, you meron rin pa po po. kami sasabihin sa bayan. Oo. Sa mga Siyempre. family. Family. Matigil Siyempre, nyo. gusto kong pasalamatan ng aking angkan, kung tawagin ay angkanan, dito sa Taytay, ang De Leon Dolores, Santa Ana, at Del Rosario, na hindi po ako pinabayaan, hindi po ako
pinabayang mag-solo sa labang ito. Kundi sabi nga, hindi ito laban ni Janet lang, kundi laban po ng buong angkan. Pero rest assured po ng aking po mga kaangkan, ng aking mga kamag-anak, may mga senior po dyan, may mga elderly, na titingin din po sa akin at kung kinakailangan po ako ipaluin, nandyan po yung paluin ako. Masunurin naman po ako sa matanda. Pero kidding aside, ang sinasabi po natin dito ay isang serbisyong gusto natin nararamdaman ng mamamayan. At kung paano ang serbisyong ito ay mararamdaman, dapat yung programa ay talagang pangmasa para abot at na tunay na magiging kapakinabangan ng lahat. Yan. Maraming salamat po, Mayor Janet. And, gagawin ko na. Kamayan natin. In behalf of the president of this company, Sinero Marcelo po, and the vice president for entertainment, Aldrin Papolina po, at escort po. Na si Boy Malat. Si Boy Balat. Malat. Ay, doon sa aga ka, di ba? Danilo Gino ba? We would like to thank you for coming to the DNA show. Okay, thank you din po. Kakamayan ko na po kayo. Salamat po. Ibig sabihin nun? Hindi pa siya tapos. Magsisimula pa lang. Magsisimula pa lang. Kasi po sa pag nag-guest po kami, kinamayan, tapos ka na. Tapos ka na. Ayan. Maraming salamat po. Thank you for the DNA show. Hindi pa tayo tapos talaga sa kanya dahil marami pa tayong proyekto para sa bayan. Okay. More power po sa inyong network at sa inyong show. Opo. DNA show will be right back. Actually, hindi na. Maraming salamat po sa mga nanonood. Kalma tayo. At ito po ang DNA show. Take care. Be good. Bye-bye. Malat. Welcome to the DNA show. Siguradong mag-enjoy kayo. Sari-sari ang katatawanan. Mga talento ay magpapasiglaban. Kasama nyo si Danny Niro at si Aldrin. Pati na rin mga katropa namin. Nais ko kayong i-welcome. Nais namin kayong